Hello guys! Hello Cancer! Welcome dito sa aking channel Cancer. Alamin natin kung ano ang messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng Cancer friends natin na nanonood. The general reading pwede kang makaresonate. Last week ng December 2023. Last week din ng 2023. Cancer. Alamin natin kung ano ang gustong sabihin sa'yo ng baraha. Baka may gusto siyang iparating sa'yo na gusto niyang i-realize mo for the year 2023 bago dumating yung 2024. Wow! Okay, unahin natin tong support. Itong barahang support na to guys is parang ang sinasabi sa'yo ng barahan na may mga taong pumapasok, lumalabas sa buhay natin. Umaalis, pumapasok, parang ganun. May mga rason kung bakit may dumarating, may rason kung bakit may umaalis. And this last week na to ng 2023, may intindihan mo, matututunan mo kung bakit sila umalis sa buhay mo, kung bakit nangyari ito. So, may mga tao na talagang nakadestined sila na hanggang sa pagtanda mo, kasama mo sila. Pero may mga tao din na dumarating sa buhay mo para bigyan ka ng lesson or para may realization ka na makuha. Parang gano'n, may rason ang lahat. So, everything happens for a reason. Okay? Okay, next is new beginnings. So, may be proud dito. Bakit kailangan mong mag-celebrate? Magse-celebrate ka kasi may new beginnings na magsisimula sa buhay mo. So, ibig sabihin, etong last week na to ng 2023 is parang ano to, kung piyesta, bispera ng piyesta. Kasi yung piyesta mo is 2024. So, dito, sinasabi na be proud. Be proud of yourself. Be proud of your family, of your actions, of your talents. Kasi, this week ay oras para mag-celebrate dahil marami kang na-achieve for 2023. Marami kang blessings na natanggap. It's either nagkaroon ka ng bagong family member, nagkaroon ka ng trabaho, stable yung trabaho mo, naayos yung problema mo, emotional, health issue, or kano pa man. And marami kang kailangan na i-celebrate sa linggong ito. Sobra kang magiging masaya, magiging proud ka sa mga na-achieve mo sa buhay. Okay? So, dito sinasabi ng barahan na i-acknowledge natin sa last week na to ng 2023, yung mga blessings, and then yung mga hindi din magandang nangyari sa buhay mo. Kasi yun nga, everything happens for a reason. Diba? So, if ever man na mayroon sa inyo dito na medyo moody, sensitive, baguhin mo yan or alisin mo yan bago dumating yung 2024. Kasi, yun na nga yung sabi ng baraha sa'yo, marami kang blessings. Maraming, kahit isulat mo yung mga hindi maganda, yung disappointments mo and your blessings mo, mas marami pa rin yung blessings mo na dapat ipagpasalamat. New beginnings. Okay, everything in life is constantly vibrating and moving, and therefore, so maraming magbabago. So, may new beginnings na pwedeng parang parating na siya, parang incoming siya sa buhay mo. So, kailangan mong maging courageous, have faith, and yun, ang new beginnings na to is pwedeng dalhin ka ng tadhana sa ibang direksyon, dalhin ka ng tadhana sa ibang pag-ibig or sa ibang mindset or sa ibang plano. So, kailangan mong ihanda ang sarili mo. Prepare yourself and wag mo tong i-decline ha. Wag mong i-reject ang new beginnings na to na pwedeng ibigay sa'yo ng universe. Okay? Moving forward ito new direction moving forward. Okay, guys. Cancer. Oops, sorry. Okay, grief. Okay, gratitude. So, yun. Dalawang baraha dito, guys, ang nagsasabi na it's either isa dito ang mararamdaman mo or pareho to nararamdaman mo.
may grief that tayo dito and gratitude. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na may mga blessings ka na kailangan ipagpasalamat. May mga disappointments na pwede din na ipagluksa mo or ikalungkot mo or maging rason baka maging malungkot ka or yun nga, sensitive, moody. But, yun nga yung sinasabi ng baraha sa'yo dito na mas marami. 'Di ba? Yun ang sinasabi ko sa iyo dito. Mas marami yung kailangan mong ipagpasalamat kaysa doon sa regrets or sa mga burdens na nangyari sa iyo sa buhay mo. Okay? And parang yung iba sa iyo diyan, kung kayo ay may aso, may pusa, pwedeng nagkasakit siya or magkasakit siya or pwedeng bago dumating yung 2024, pwedeng mawala siya. Parang ganun. But still, sinasabi ng baraha sa'yo dito na be thankful. Kasi siguro it's time na para dito ay siguro kailangan namang magpahinga ng iyong alaga or kung anong pamilya. Cancer. Okay, moving forward na tayo. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na siguro for the year 2022, may nawala sa'yo. It's either parents or pwedeng trabaho, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng bahay, or pwedeng nawalan ka ng pangarap sa buhay. But, sinasabi sa'yo dito na moving forward ka na dapat eh. Moving forward, maraming naghihintay sa'yo na new beginnings. So, if ever man na hindi ka pa ready, kasi nagluluksa ka pa, hindi ka pa tapos sa pagluluksa, sinasabi sa'yo dito ng Page of Wands na ihanda mo ang sarili mo para sa 2024. Kasi, parating na, di ba? Bubulosok yung swerte mo. Kung hindi mo pa napanood yung yearly reading, pwede mong panoorin yon. Okay? So, dito, sinasabi ng baraha, makinig ka sa iyong intuition. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, 'di ba? Kasi everything happens for a reason. May new beginnings dito, may success, may victory, recognition, awards, rewards na pwedeng mangyari sa iyo or sa anak mo, sa magulang mo, kapatid sa 2024. So, parang sinasabi ng baraha na it's a waste of time na mag-dwell ka pa rin, 'di ba? Mag-stay ka pa rin sa nangyari sa past na hindi mo naman na siya kailangan para sa forward movement. So, itong Two of Swords na ito is yung sobrang pagbabago-bago ng isip, yung medyo, pabago-bago tayo ng isip. Kung ano yung iniisip mo ngayon, iba na naman bukas, parang gano'n. So, makinig tayo sa sinasabi ng ating puso at isip. Hindi lang yung isip natin. And hindi lang yung mood natin ang dapat nating sundin. Okay? And huwag kang matakot kasi parang sinasabi sa'yo ng barahan na etong future mo ay handang-handa na, ready na. Parang halimbawa ngayong linggong ito is handa na yung lulutuin mo and magsisimula kang magluto. Ay yung simula pala ng pagluluto mo is January 1 onward. So parang ganun, ito yung example niya. So yun, kailangan mo ihanda ang sarili mo. Be thankful, be grateful. Kasi sa mga taong thankful, grateful, dyan pumapasok yung sobra-sobrang swerte. Okay, yun. So, messages. Maraming messages ka na matatanggap. It's either chismis, it's either good news, or ano pa man yan. Be careful lang. Kasi, pwedeng tungkol sa family, tungkol sa friends, or tungkol sa kung ano pa man to. Mag-iingat ka. Kasi pwede kang malagay sa parang pedestal. Ikaw yung magiging topic ng buong barangay, ng buong community nyo. So, wala namang sinasabi dito kung bakit. But siguro, buntis. Isa kang dalaga, bigla kang nabuntis. Chichismis ka sa barangay nyo, ichichismis ka sa GC, diba? Ichichismis ka ng mga pinsan mo, ng relatives. Parang yun, yung isa sa example. Yung iba nawala ng trabaho, diba? So, ikaw yung breadwinner. Yung mga pinsan mong naiinggit sa'yo,
i-chismis ka, uy, si Cancer, wala nang trabaho, yay, parang ganun. So, ihanda mo yung sarili mo kasi, wala, kahit anong issue to, pwedeng ikaw yung maging topic ng barangay nyo or yung relatives mo, ng angkan mo. Okay? Thank you guys. Bye!